Etong tatlong bisita natin, Nins, kausap ko na kanina sila sa itimbre. Okay na sana. Kaya lang yung pulis na in-interview ko na official, mayabang eh. At mukhang siya ata yung may problema talaga ng gusto. Siya may problema sa kanilang tatlo. Kaya pala, todo-todo ang pagtatakip niya in favor of his people. Ayun. Magandang hapon po sa inyong tatlo, Mr. Praga, Mr. Makalintal, at Mr. Dorado. Magandang hapon. Magandang hapon po. Sila ay mga kargador. Checker po. Kargador. Checker, kargador. Means, sa isang kumpanya. At pinagbintangan silang nagnakaw. Tama ho? Opo. Pabango. So, ang ginawa ng may-ari, tumawag ng mga pulis. Pero, walang nakuwang ebidensya sa kanilang katawan. Walang nakuwang pabango or anything. Despite that, pinasok pa rin sila sa kalaboso. Tama ho? Opo. So dahil lang sa laway? Laway lang. Ni Amo? Ni Amo. At nung kayo po'y mapasok sa kalaboso, ano po nangyari? Ilang oras po kayo nasa loob ng kulungan? Mas 7 oras po. Alauna hanggang alas 7 po. Ganun. Okay. Bago niyan, nakausap natin si Captain Leandro Gutierrez, yung PCP commander ng Station 11. Yung mga tao niya nagkulong sa kanila. Ang sabi niya, paanong kikilan sila ng mga tao ko? Samantalang ando naman yung abogado ng kumpanya to protect the rights. Sabi ko, teka muna. Rights nila o rights ni... Yun nga eh. Yun yung In the first place, yung amo ang nagpakulong sa kanila, so yung pagpunta ng abogado doon, hindi para protektahan yung kanyang karapatan, kundi para lalo silang diinin at makipagsabuhatan sa inyong mga pulis. Diba? So, after 7 hours, ano pong nangyari, mga sir? Medical, hospital. Okay. Tapos pinusasan po kami. Okay, asan na lang. Odette, pag ayaw na makipag-usap ni Captain Gutierrez, pwede na yung mas mataas pa kay Captain Gutierrez. Yung si Colonel, sino ba yun? Colonel Makapas. Sige. Okay, sige po. Tapos pusasan kayo. Bumalik na ho kami sa porsyento. Okay. Nung pagbalik namin, andyan na po yung mga pamilya namin. May dala na pong pera. Bakit po napunta doon yung pamilya ninyo? Kasi po, pinatawag po sa amin yung pamilya namin. Sino po nag-utos? Sila pa po ang nagbigay ng... Sino po nag-utos sa inyo na papuntahin yung inyong family? Yung pulis po na... Sino pong pulis? Yun lang po, di namin maano yung pangalan. Ano itsura po? Maitim po siya na matangkad, malaking tao. Maitim, matangkad na malaking tao. Opo. Odette, pakisulat nga yung pangalan ng pulis. Di ba? Meron yung pulis na nag-imbestiga sa kanila at meron yung pulis yung nagsabi na magdala ng pera. Magkaiba po yun. Magkaiba yung pulis na nag-imbestiga sa inyo, nagpasok sa inyo sa selda at merong pulis na lumapit sa inyo para humingi ng pera. Opo. Okay. Magkaiba po sila. Yung pulis na nagpasok sa inyo sa selda na rumisponde, anong pangalan no? Matatandaan nyo? Hindi po eh. Hindi po namin matandaan po. Hindi, ito si P1 Punzalan. Opo, yun po nag-interview po sa amin. Ito yung nag-interview. Opo. Si P1 Punzalan. Ito yung matangkad na pulis. Hindi. May katangkaran din po siya. Tingnan mo. Si P1 Eric Punzalan, siya yung nag-interview. Siya yung naglagay sa inyo sa loob na kulungan. Opo. Siya yun. Opo. Okay. Ngayon, sino po yung humingi ng pera? Yung nasa baba lang po, yung nasa lamisa. Tapos pinahiram po kami ng cellphone. Nagsabi po sa amin na tumawag na kayo sa pamilya nyo at padalhin nyo ng pera tag 1,000. Okay. Matatandaan nyo kung sino po yun? Matatandaan po namin kung... Sino yun? Ano itsura? Yung maitim po na matangkad, malaking tao. Okay. Sinong tumanggap ng pera? Yung tumanggap po ng pera, mataba siya na maputi na semikalbo. Nakaputi lang kasi po ng t-shirt at saka nakapantalon po ng pampulis. Okay. Sige. Kausapin naman natin si Captain Gutierrez kanina, wala na tayong oras. Pero tawagan niyo si Colonel Makapas. Magandang hapon po sa inyo, Captain Gutierrez. Captain Gutierrez, magandang hapon po. Good afternoon po, Sir Rafi. Opo. So, sir, paki-describe, sorry po kanina, hindi tayo nagkaintindihan dahil wala na pong oras. Mr. Praga,
anong itsura nung pulis na nagpahiram sa inyo ng cellphone? Maitim Para po tumawag sa siya mga na malaking tao po. Meron ba kayong pulis na maitim at malaking tao, sir? Sir, marami po akong pulis na ganyan, pero sa unang pulis namin ngayon, hindi ko po matukoy kung sino po talagang pangalan. Ang pinakamaganda po, sir, samahan niya lang po natin sila rito, dali niyo po rito, para ma-identify po natin yung mga pulis na sinasabi. Ma-imbestigahan po natin, sir. At kung may kasalanan, sir, di kasuhan po natin, sir, kasi hindi po namin talaga tinotolerate yung mga ganyang ano. Yung pong pera, sir, kasi dahil mga pobre ito, bigyan lang kita ng background, Kap. Sir, apa. Sila ho ay inaapi ng kanilang amo for a long time dahil hindi po sila binibigyan ng tamang sweldo, way below the minimum wage. Ano po? On top of that, wala po silang benepisyo. On top of that, palagi ho sila pinagtrabaho ng overtime nang hindi binabayaran sa overtime. Ang masaklap pa niyan, aping-api na nga, pinagbintangan pag nagnakaw. So, sobrang ng pang-api. Sandali, sir, sobrang pang-api ho talagang pobreng mga api. Tapos, sir, pagdating sa kulungan, hingian pa sila ng mga pulis ng pera. So ang gusto lang, pero despite that, sir, hindi ko sila mapagtanim ng galit, sir. Kita mo, ang gusto lamang nila, maisoli lang po yung kanilang tigi 1,000 na kinuha sa kanila. Then after that, quits na ho, they'll go their own way, mamumuhay na lang silang tahimik. Pwede ba, sir? Maibalik po yung 1,000? Sir Rafi, sige po, ganito po ang gawin po natin. Pakisamahan po natin sila rito. Pag-aarapin ko po sila, yung mga pulis ko po, tsaka sila, para malaman po natin talaga yung totoo. Pero sa totoo lang po, sir, nandito po ako nangyari yan. Tinulungan pa po namin yung mga complainant, kausapin yung amo nila para po maayos yung problema hanggang sa yun nga po, pinatawad na po sila ng amo. Ngayon po, naka-blatter po dito pero sa amin. Sir, paano sila patawaran ng amo? Anong ipapatawad ng amo samantalang wala naman pong nakuha in their possession yung mga binibintang sa kanilang mga nakaw na gamit tulad ng pabango? Wala naman talaga, nada. Sir. Sige po, sir, pagkano po, papuntahin na po din natin, sir. Papatawag ko rin po yung complainant nila. Pero dito po sa blatter namin, sir, nakalagay po dito na wala pong kinuwang pera sa kanila. Turn over po sila sa pamilya. Hindi, mamaya na po yung walang kinuwang pera sa kanila, sir. Ang gusto ko lang muna malaman, which is very important, pinasok sila sa loob ng kulungan nang wala pong nakukuhang pabango in their possession. Kasi yung pabango po, yung pinagbibintang sa... Ano po? Hindi po sila kinulong, kinausap lang po sila dito sa may office. For how many hours po sila kinausap sa loob ng office, Kap? For how many hours? Ilang oras po sila kinausap, sir? Sir, ganito po, sir. Sir, ako na po mag-fill in the blanks. Kinausap po sila, sabi nyo kinausap for 7 hours. Sir, hello, sir. 7 hours po sila kinausap. Malakas po kasi yung dating niya, sir. Sorry, sir. So sabi nyo, sir, kinausap? Sir, hindi po, sir. Bago nagpunta nga po dito sila, tapos nagkakasundo, nag-uusap po sila. Kaya nga, sir, kung halimbawa meron pong isang suspect sa pagnanakaw at lalo pat wala naman po nakitang nakaw na gamit in their possession, then they should be let go. At sabi nyo, for verification purposes, kailangan hanapan sila ng ID, then okay sa akin, I appreciate that, you doing your job. Pero naman, sir, hindi naman naabuti ng 7 hours na iimbestigahan sila na wala naman nakukuhang ebidensya sa kanila. What for? Why would it take that long? Di ba, sir, mahaba na siguro, sir, yung 7 minutes. Diba? Sir, ganito na lang po. Mas maganda po, sir, papuntahin lang po sila dito, pakisamahan na lang po sila ng staff nyo para po mapagharap-harap namin sila, pati po yung complaint. Sige po, isa na lang po, sir. Isa na lang, last na. So, ang gusto ko lang po, sir, mag-guarantee na mabalik po sa kanila dito sa mga pobre nating kababayan, sila ang tinatawag na mga pobreng aping-api. Dahil minimum wage. Sir, po kayo mag-alala. Kung talaga pong may kinuha yung mga pulis ko dyan, ipapabalik po natin, pero kakasuhan po natin yung mga pulis. Ginagarantiyan ko po kayo. Good. So, may babalik po yung pera. Yun lang pong gusto niya nila. Tama? Kaya po sila napunta. Para malinis din yung pangalan namin doon, sir. At saka malinis ang pangalan. Sir, hindi na sila magsasampa ng kaso. Ang gusto lang nila, maibalik po yung kanilang pera, tapos. Sir, sige po, sir. Pagka po natin yan, sir, ibabalik po yung pera. Hindi po tayo doon matatapos. Ako po mismo magkakaroon sa mga tao ko. Okay, sige, sir. Kung ganun, sir, hindi na ko na pahabain pero nakikinig si Colonel Macapas, siya ang testigo. Colonel Romeo Macapas. Po sila dito, sir. Excuse me po. Colonel Macapas, magandang hapon po sa inyo, Colonel, sir. Sir, magandang hapon po. Pasensya na po, nandito kasi po ako sa kompensya. Opo. Nakikinig po ako kanina ba? So, sir, kayo po magagaranti na may babalik po sa mga pobre yung tig-1,000 nila? Yes, sir. Pakipadala lang po sa opisina po. Ako mismo ang niya. Okay, sige po. Masilip ko yan. Kilala ko po kayo, Colonel Macapas. Mabait po kayong opisyal.
Kaya nga Salamat, po, sir. kayo pong tinawagan namin para pag-referan ng kaso. Sige po, Colonel Macapas, ngayon pa lamang, Nis, palakpakan mo si Colonel Macapas. Sige. Okay. At syempre, Colonel, yung bang kanilang pangalan ay malinis. Ano po? Dahil wala mang kasalanan. Di ba, Colonel? Maraming po. Okay, sige. Okay, so Captain Gutierrez, yung kanilang pangalan ay malinis at the same time, mabalik po yung tig-1,000. Tama ho? Opo sir. Kung saan po talagang may kinuha po sila, sabi nga po sa inyo, kakasuhan po pa po sila, hindi lang po. Apo. Basta yung 1,000 masuli po, tapos mas wag na raw ang kasuhan, masauli po yung kanilang pera at wag na ho silang harasin pa. Kumbaga, linisin pangalan. Okay, Captain? Sir, ha? Apo, sige po. Salamat po, sir. Salamat po. Magandang hapon po, Captain Gutierrez. Apo. Palakpakan mo si Captain Gutierrez. Okay, so mga sir, bukas ng umaga, sasamahan kayo namin. Kami nang bahala sa inyong pamasahe. Kung nasaan kayo, pipikapin namin kayo, sunduin namin kayo. Okay. And then, dali namin kayo doon sa tanggapan. Ni kapas na, Jana, Opo. doon nyo na kukolektahin nyo, lumakayas na kayo sa napakawalang yang amo nyo yan. Opo, sir. Kasi doon sa trabaho namin, sir, minsan maaga sila papasok. Yung pasok na, Tapos hinold pa po nila yung sahod hinold namin. pa po nila yung sahod namin ngayon. Meron pa kayo makukolekt ng sahod? Mayroon Meron pa ho kung kukwintahin. Kasi ako po, may Magkano? bali po ako sa kanila. Okay, tawagan mo yung kumpanya, Odette? So, meron pa ho kayo masisingil. Meron po. Opo. Magkano pa ho? Kasi Sa apat akin na araw po po, ang pasok 6 ko. days yung pasok ko. Tapos overtime pa po namin. O sige. Tawagan mo nga yung kumpanya, Odette? Saan ba itong kumpanya? Sa Binondo po. Oh. Philippine Tawagan nyo Eastern. rin yung Dole. Meron ho bang permit ito sa BPLO? Wala Wala po. po. Walang Kasi permit? yung Okay. Mali ko ba ng PK yun? Walang business permit, walang BIR permit. Aba, ipasara na natin. Sino may-ari? si Andrew Chua po. Andrew Chua po. Andrew Tan. Ano yun? Real estate Andrew Chua. magnate yun. Okay. Again. Erase. Andrew Chua. Andrew Chua po. Chua. Okay, sige. Siya yung may-ari nung kumpanyang Philippine Eastern. Sige. I-check mo nga, Odette, kung meron tong permit sa BPLO mag-operate at sa BIR kanyo, sabi nyo, wala. Opo, git pass Andyan na lang daw po si- ang sino to? ginagamit nila po. Git pass na lang ginagamit nila paglabas. Mr. Howard Tan, Alan Tan, magandang hapon po. Mr. Tan. Hello, sir. Hello? Hello, magandang hapon. Yes? Ikaw si Alan Tan. Yes? Ako, Rapi Tulpo, tawag iyo. Opo. Dito 3 iyo tao. Marcelo, Alonso, Ronaldo. Roberto. Oo. Ikaw, wala para bayad utang kanila, sweldo. Hindi pa kami napayalan sa kanina? Oo, kasi kung hindi ka bayad, ikaw kulong. Ano po? Pwede pakiayos yung usap nyo? Huwag na lang yung salita nyo palang ano. Binabalasubas kita kasi ikaw balasubas. Ano po? Sige, I'm just trying to speak the language you understand kasi balasubas ka, kaya binabalasubas kita. Di ba, sir? Kung ikaw ay magalang sa iyong kapwa, gagalangin kita. But anyway, sige, hiniling mo na galangin kita, Hindi gagalangin kita. malinaw yung Sir, natin sir, mo. sandali lang, sir. Wala pa, bakit naman itong tatlo, mababa na nga yung pasahod nila, hindi kayo nagsasahod ng tama, tapos ngayon, pagbibintangan nyo pang nagnakaw sila at pinakulong nyo pa, tapos meron pa silang makukolektang salary pa dapat sa inyo. Ano bang nangyari, Mr. Tan? Hindi po. Sandali lang po, sir. Hindi ako maniniling sa salita nyo. Sobrang manabo. Ano po? Sobrang? Sobrang malabo yung dating nyo. Wala daw siyang Choppy. Chappy, Opo. kumuha ka kaya ng cotton buds dyan at tusukin mo yung tenga mo. O buhusan mo ng asido yung tenga mo para makarinig ka. Kuha ka ng asido, buhusan mo yung tenga mo para malinis yung mga tutuli mo sa tenga. Hindi. Mamaya ka na lang, iwan mo na lang number. Check mo sa akin anong number tatawagan ko sa inyo. Kapapadik ako, Sino tatawag ba ko ito? sa inyo. Si ano po Sir, yun? Sino to? Yobert. Boss Yobert po namin yun. Siya yung boss? Pangalawa pang boss. Oh. Marami pa ako simbos. Marami ho sila. Ang hirap sa... Ikaw ba meron kang permit immigration? May permit ka sa immigration? Meron kang permit to work sa immigration? Philippine Immigration? ano? Meron ka bang permit to work mula sa immigration ng Pilipinas? Bureau of Immigration? Anong immigration? Pinoy ako, baka kailangan ko ng immigration. Ano? Dito Who? ako mag-anak ah. Dito ka ano? Dito ka Oo, dito ako mag-anak. mag-anak? Yes.
Kung dito ka kamag-anak, dito ka pinanganak, ibig sabihin, bakit baloktot ka pa rin magtagalog kung dito ka pinanganak and tanda-tanda mo na? Sobrang choppy yung dating nyo. Puti pakihanapin na maayos ng sir kung pala maninig ko yung salita nyo. Tanga ka pala rinig na rinig ko yung boses mo, tapos boses ko hindi mo marinig, nagbibingi-bingihan ka, you just want to hear what you want to hear. Pag yung mga ayaw mo marinig, hindi mo gusto Mo sa aking anong number i-return ko, tapos mamaya kapag sa office, tawagan po kita. Diba? Alam mo, Mr. Chan, ito lang maintindihan mo lengguwahe. Nagbubulhan pa tayo. Tarantado ka. Yan. I'm sure naintindihan mo yan. I'm sure hindi choppy ang dating sa'yo. Tarantado ka. Para sabihin ng tarantado ako kung ano ka. O, kita mo? Kita mo? Kanina nagbibingi-bingihan ka. Nung sinabi kong tarantado ka, naintindihan mo, narinig mo ako. Talagang gago ka pa. Lumayas ka na nga dyan. Bas ka. Sige po. Sasamahan po namin kayo na tungkol dyan sa dole. Saka sasamahan din po namin kayo sa BPLO. Sabi niyo walang permit. Okay. And then sa immigration. Gusto po rin namin mapaimbestigahan po yung bodega para makita nila yung ano. Kasi sinasabi nga nila may ebidensya. Wala namang ebidensya silang sa amin. Kaya nga, sir, yung ginawa sa inyo, pang-aharas po yun. Para hindi nyo sila mahabol, binabaliktad nila kayo. Palalabasin na kayo ang may kasalanan para kayong matakot, kayo ang tatakbot, aalis. Diba? Sa halip na sila dapat ang matakot sa inyo dahil sila ng apit, sila may illegal. Diba? Okay. Ngayon, sir, ibabalik natin yung tunay na sitwasyon na siya po dapat ang matakot, siya po dapat ang lumaya sa ating bansa. Dahil dayuhan lang siya, ang masama pa nito, ang pinakaayaw kung hindi natin matanggap lahat, sa sarili nating bayan, tayo inaapi ng mga dayuhan. No can do. Okay? Yan ang kasabihan na maghalo ng balas sa tinalupan. At saka isa pa sir, yung Raymond Tan po talagang nagdiin sa amin. Sige po. Babalikan po natin yan. Raymond Tan. Yan ang sinasabi ng lintik lang, walang ganti. Okay? Sige, sir, punta muna kayo doon sa kabilang booth. Yung pong 1,000 nyo, mababalik na yon. Okay na yung PNP natin dyan. Pero yung sweldo nyo kay Mr. Chan, lalakarin natin. Pero itong si Mr. Chan, Alan Chan, pa-deport natin at marami pa tayong mga gagawin. BIR at saka yung immigration. Okay? Sige, doon ho kayo kay Jan. Maraming salamat po. Salamat po sa pagpunta. Thank you po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Biglang narinig, ano? Kita mo, because these people, itong mga tarantado, the only language they will understand is if you speak the kind of language na ginagamit nila. You speak the kind of language they speak. Pag sinasabi ng tarantado, tarantado rin. Nagsasalita sila tungkol sa mga katarantaduhan, ikaw nagsasalita ka tungkol sa mga kabanalan. Hindi kayo magkakaintindihan. Kita mo, nung sinabi kong salita ko ng salita ng maayos, Choppy daw. Choppy. Hindi daw niya maintindihan. Pero sinabi ko, tarantado ka. Huwag ka magsalita ng ganun. Huwag ka magsalita talantado. Naintindihan niya ako. Kasi yun yung naintindihan biglang niya. nakarinig. Diba? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.